Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, dalawang variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig mo, Sir Neb. Ako po si Alfie. Naisipan ko lang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko sa kapilya namin. Bagong lipat kami nun at yung lugar dito ay hindi pa gaanong matao. May isang kapilya na nakatayo malapit mismo sa bahay na nabili namin. Natuwa lang ako kasi hindi na namin kailangang sumakay ng tricycle para makapagsimba sa malaking simbahan dahil nasa tabi na namin yung chapel. Hapon noon, nagkakape ako sa terrace nang matanaw ko ang isang matandang lalaki na nagtatabas ng mga damo sa paligid ng kapilya. Medyo naboboard ako kaya nilapitan ko yung matanda at nakipagkwentuhan ako sa kanya. Siyempre nagpakilala muna ako. Nagpakilala rin naman siya sa akin. Sinabi niyang tawagin ko na lang siyang Mang Pepe. Pero bukod doon ay naging matipid na yung mga salitang binibitawan niya. Para bang isang tanong isang sagot ang nangyari. Tapos sobrang hina pa ng boses niya. Kaya hindi ko halos maintindihan ang sinasabi niya. Ang tanging naintindihan ko lang ay kailangan niyang panatilihing malinis ang paligid ng kapilya. Tapos iniwan ko na siya. Kinabukasan ng hapon, pagtingin ko sa kapilya ay nandoon na naman sa paligid si Mang Pepe. Hawak na naman yung pangtabas niya ng halaman. Sa isip-isip ko ay napakasipag niya. Siguro nga hindi siya palaimik na tao. Pero ewan ko kung anong nag-udyok sa akin na lapitan ulit siya at kausapin. Tulad nung unang beses ay matipid na naman yung mga salita niya. Ako naman sige lang sa pagsasalita at pagkukwento. Nakaupo lang ako sa batuhan malapit kay Mang Pepe. Makalipas ang ilang araw ay nakahalata na ako. Parang hindi matapos-tapos yung ginagawang pagtatabas ni Mang Pepe sa paligid ng kapilya tuwing hapon. Isang umaga nakasabay ko sa paglalakad ang isa sa mga kamag-anak namin na si Tio Fermin. Sabi niya sa akin mukhang nagustuhan ko raw ang pagtambay sa harap ng kapilya tuwing hapon. Lagi raw niya akong nakikita doon. Tumango ako at sabi ko mahangin kasi yung lugar na yon. At isa pa nalilibang lang ako sa panonood kay Mang Pepe habang nagtatabas ito ng mga damo. Natigilan si Tio Fermin. Paano ko raw nakilala si Mang Pepe? Ang sabi ko nilapitan ko. Nagpakilala ako at nagpakilala rin siya. Nakita kong napalunok si Tio Fermin. Sinabi niya sa akin na ako lang ang nakikita niya sa harap ng kapilya at imposible na makilala ko si Mang Pepe dahil ito raw ay 2 taon nang patay. Ako naman ang natigilan. Paano ka kung mangyayari yun? Malinaw kong nakikita at nakakausap si Mang Pepe. Hindi naman siya mukhang multo. At yung pantabas niya, pwede bang maging multo rin ang isang bagay? Pero napaisip din ako. Kung araw-araw kong nakikitang nagtatabas ng mga damo roon si Mang Pepe, bakit nga ba hindi nababawasan yung mga damo doon? Bigla akong nakaramdam ng panlalamig. Kinilabutan ako sa isipin na ang ilang araw ko nang nakakausap na matanda ay isa na lang palang multo. Sinamahan ako ni Tio Fermin sa paring nagmimisa doon sa kapilya. Sinabi namin yung naranasan ko. Maging si Father ay kinabahan din. Kaya dali-dali niyang pinalinis yung paligid ng kapilya na dating si Mang Pepe talaga ang gumagawa. Mula raw nang mamatay ang matanda
ay bihira nang napapatabasan yung mga damong mabilis tumutubo doon. Dinalaw din namin ang puntod ni Mang Pepe at pinasalamatan sa malasakit nito sa kapilya hanggang sa kabilang buhay. Akala ko, Sir Neb, dahil sa ginawa ni Father at pagdalaw namin sa puntod ay hindi ko na ulit makikita ang multo ni Mang Pepe. Pero ganun na lang yung gulat ko. Nang isang hapon ay muli ko na naman itong makita roon. Pero hindi katulad dati. Hindi na siya nagtatabas dahil wala na yung mga damo doon. Nakaupo lang ang multo sa harapan ng kapilya. Naisip ko na hindi pa yata gustong iwan ni Mang Pepe ang chapel na yon. O sadyang hindi pa lang makaalis ang kaluluwa niya rito sa lupa. Kahit sinabi ni na Father at Tio Fermin na mabait si Mang Pepe, hindi ko na rin siya magawang lapitan. Takot kasi talaga ako sa multo. Ako po si Maylene. Kamusta po kayo, Sir Neb? Isa po ako sa napakaraming sumusubaybay sa channel nyo. Naalala ko lang na meron nga rin pala akong sariling karanasan na pwede kong maibahagi. Kaya sana po ay mabasa nyo rin ito. May kinalaman po ito sa kapilya naming halos kalahati na lang ang nakikita noon. Nasalanta po kasi ito ng bagyo at matinding pagbaha sa lugar. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan. Ang nangyari po bakasyon noon. Habang nakadungaw ako sa bintana ay natanaw ko yung kapilya na nasalanta. Mahilig po ako sa photography at naisip ko na magandang subject ang chapel na yon. Gagawan ko ito ng before and after photos. May kuha na rin kasi ako sa kapilyang yon nung hindi pa ito nasasalanta. Lumabas ako at pinuntahan ko para kunan ng iba't ibang anggulo. Natigilan ako nang makita ko ang isang binatilyo na nakaupo sa nakaguhong pader ng kapilya. Nakasuot siya ng tulad sa isang sakristan. Ang pinagtataka ko lang ay kung anong ginagawa nito roon. Nagtangka akong lapitan siya, pero nung lalapitan ko na ay bigla itong nawala sa paningin ko. Kinabahan ako dahil naisip ko agad na baka multo lang ang nakita ko. Nagpalinga-linga pa ako at hinanap siya sa ibang bahagi ng gumuhong kapilya. Nung hindi ko na talaga siya nakita ay pinabayaan ko na at umuwi na lang ako. Lumipas ang ilang araw ay nakalimutan ko na rin halos ang tungkol sa sakristan na nakita ko sa gumuhong kapilya. Wala rin akong pinagsabihan ng tungkol doon kaya walang nag-ungkat sa akin. Hanggang sa naisipan ko ulit magpunta roon. Gusto kong makita kung may pagbabago na. Tsaka ko lang ulit naalala yung sakristan nang makita ko ulit siya. Sa pagkakataong yon ay papasok siya sa loob ng kapilya. Doon na ako ninerbiyos dahil ano kayang gagawin niya sa loob nun at sino ba talaga yung binatilyong yon. Naisip ko na gamitin yung kamera ko para maidokumento ang kilos niya. Sayang nga at hindi ko siya nakuhanan nung unang beses ko siyang nakita. Ilang beses ko siyang palihim na kinuhanan ng larawan. Puro nakatalikod ang kuha. Dinamihan ko lang ang shot para siguradong makapture ko talaga siya. Nagulat pa ako nung bigla siyang lumingon sa akin na masama ang tingin. Nanlilisik yung mga mata at nakita kong kumuyom yung mga palad niya. Siyempre natakot agad ako sa nakita ko. Lalo pa at umakto siya na aatakihin ako. Bago pa ako manigas sa takot ay nagtatakbo na ako palayo. Kahit nadapa ako at nasugatan ng tuhod ay hindi ako nasiraan ng loob. Bangon agad ako sabay takbo uli. Napahinto lang ako nung makita kong wala na siya sa likuran ko. Yung mga kuha ko sa kanya, pinakita ko agad sa mama at papa ko. Sinabi ko sa kanila na multo yata yung nakita ko doon sa kapilya. Tapos kinuwento ko yung paghabol nito sa akin. Nagkatinginan sina mama at papa dahil nakatalikod yung mga kuha ko kaya hindi sila makatiyak.
Sinama nila ako sa kumari nilang taga-kabilang kanto. Hindi ko yun kilala dahil bagong kumari lang yon ni mama. Siya pala yung nanay nung binatilyong nakikita ko sa gumuhong kapilya. Sabi niya, ilang araw nang balisa yung anak nilang tinawag nilang Jerome. Lagi rin daw itong nagwawala. Totoong sakristan daw ito. Pero ang hindi nila maintindihan ay kung bakit ito laging nagtutungo sa kapilyang yon. Hindi naman daw kasi siya doon nagsakristan. Kapag patitignan daw nila ito sa espesyalista, ay bigla raw siyang magiging matino. Nung sa albularyo nila ito dinala, ay sinabi ng albularyo na may sumasanib daw dito. Pero hindi isang demonyo, kundi isa lang ligaw na kaluluwang naghahanap ng katarungan. Araw-araw daw itong pinupuntahan ng albularyo para gamutin. Pero bigla na lang itong nawawala at doon pala sa kapilyang yon nagpupunta. Sir Neb, nabalitaan ko na lang na hindi ito na kayang gamutin ng albularyo. Kaya namatay din si Jerome. Kung sino man ang espiritong sumanib sa kanya ay hindi na kumpirma ng albularyo. Nabaon na lang sa limot yung kwento ni Jerome kasi hindi rin naman maipaliwanag ng maayos ang totoong nangyari sa kanya. Isang masayang pagbati po sa lahat. Ako po si Beverly, Sir Neb. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay matagal nang nakatago lang sa isip ko. Nangyari po ito noong nakitira ako sa bahay ng kaibigan ko. Nag-istokwa kasi ako noon sa amin nung makaaway ko ang isa sa mga kapatid ko. Yung bahay nila ay nasa likuran ng isang lumang kapilya. May bagong kapilya na kasi silang tinatawag. Kaya yung lumang kapilya na yon ay nagmistulang abandonado na. Marurupok na rin kasi yung pader kaya hindi na talaga pinagmimisahan. Ire-renovate daw dapat pero sabi ng kaibigan ko ay mukhang kinalimutan na ang kapilyang yon. Kapag may oras daw silang mag-ina ay sila mismo ang naglilinis sa loob. Isang santo na lang din ang nandoon. May diferensya na rin kasi yung santong yon, kaya hindi na sinama sa paglipat sa bagong kapilya. Nung natutulog na kami, Sir Neb, ay bigla akong napabalikwas ng bangon. Narinig ko kasi na parang may nagnunovena. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa bintana. Hindi ko tanaw yung loob ng kapilya dahil nasa bandang likod nga ito ng bahay ng kaibigan ko. Pero dinig ko na parang sa kapilya nga nang gagaling ang naririnig kong nagnonovena. Nagulat pa ako nung biglang may kamay na dumantay sa balikat ko. Si Irish pala, yun ngang kaibigan ko. Tinanong ako kung bakit ako bumangon. Sabi ko, narinig ko kasi na may nagnonovena sa kapilya. Kaya sinubukan din yung pakinggan ni Irish. Pero napakunot ang noo niya at sinabing wala naman siyang naririnig. Baka raw nananaginip lang ako at inakalang totoo ang naririnig ko. Nagtataka man ay bumalik na rin ako sa higaan. Nung sumunod na gabi ay narinig ko na naman yung nagnonovena. Sa totoo lang ay natatakot na ako dahil may kutob akong hindi talaga totoo ang naririnig ko. Hindi ako matahimik hanggat hindi ko yun napapatunayan. Kaya bumangon ako at lakas loob na lumabas ng bahay. Habang papalapit ako ng papalapit sa kapilya, ay lumalakas din yung dinig ko sa boses ng nagnunovena. Parang boses yon ng isang matandang babae. Para talagang may humihila sa akin papunta doon. Ako naman, tapang-tapangan. Pero nung masilip ko na yung loob ng lumang kapilya at makita ang isang babaeng nakabelo ng itim at nakaharap sa altar, bigla na akong nanigas sa takot. Pakiramdam ko ay nagtayuan hindi lang ang mga balahibo ko sa katawan, kundi pati na rin ang mahaba kong buhok. Lalo na nung tumigil sa pagnunovena yung babae at unti-unting lumingon sa akin.
Payat siya at halos buto na lang yung muka. Doon na ako nataranta. Parang pati laway ko ay nanigas sa sobrang takot. Ni hindi ako makalunok. Lalong hindi ko nagawa ang sumigaw. Pakiramdam ko nga ay humiwalay yung kaluluwa ko sa katawan ko. Kumaripas na ako ng takbo habang yung boses ko impit na impit sa pagsigaw. Halos talunin ko yung higaan, kaya nagising yung kaibigan ko. Sir Neb, hindi ako pinaniwalaan ni Irish. Matagal na raw silang nakatira doon sa bahay na yon pero ni minsan ay wala siyang narinig na nagnunovena kagaya nung sinasabi ko. At mas lalong wala siyang nakitang babae na nakabelong itim sa loob ng kapilya. Hindi ko na lang siya pinilit na maniwala. Umalis na lang ako at nakipag-ayos sa kapatid ko. Pero Sir Neb, bago ako umalis sa bahay nila Irish, ay kinausap ako ng nanay niya. Sabi niya sa akin, maging siya raw ay naririnig yung nagnunovena na sinasabi ko. Pero hindi raw siya naglakas loob na puntahan yon. Hindi lang daw niya sinasabi kay Irish dahil ayaw niyang matakot ito. At napapansin niya raw na hindi naman ito naririnig ni Irish. At lalo raw niyang nakumpirma na hindi guni-guni ang naririnig niya nang malaman niyang hindi ko lang narinig yon, kundi nakita ko pa kung sino ang nagnunovena. Hello mga kapasta. Share ko lang itong karanasan na nangyari sa aming magbabarkada nang mapadpad kami sa isang lugar na hindi namin kabisado. Bago ang lahat Sir Neb, Miko po ang pangalan ko. 25. Nagtatrabaho bilang isang mekaniko dito sa amin. Nangyari itong kwento ko nito lang 2022. Mga August yata yun. Nagkaroon kami ng reunion ng batch namin sa high school. Unang reunion namin simula nung gumraduate kami, kaya pinilit talaga na lahat kami umattend. Ang place doon sa farm nung mayaman naming kaklase, na ngayon ay isa ng kagawad dito sa bayan namin. Sobrang saya ng naging reunion. Bumaha ng handa at alak. Walang naging problema sa gastos kasi halos lahat naman kami ay may trabaho na at saka minsan lang naman daw, kaya tinodo na namin yung handa. May pa-videoke pa yung isa naming kaklase, kaya sobrang saya talaga. Mga 2 AM na kami natapos at nagpasyang magsiuwian na. Dahil nga madaling araw na at lasing na rin yung iba sa amin, may ibang nagpaiwan para doon na matulog sa farm. Ako naman nakisabay doon sa isa na uuwi raw kahit mag-uumaga na kasi may gagawin pa raw siyang importanteng bagay kinabukasan. Nakisakay ako. Dadaanan naman yung bahay namin. 3 kami sa motor. Medyo sumusuray-suray na nga kasi nakainom na. Pero tuloy lang kami. Dahan-dahan lang naman yung andar namin kaya tiwala naman ako na hindi kami sesemplang. Lumiko kami sa isang daan na hindi ako pamilyar. Tinapik ko siya. Tinanong ko kung saan kami dadaan. Sabi niya shortcut daw yon pauwi. Medyo baku-baku lang ang daan kaya wala halos dumadaan sa lugar. Sabi ko sige. First time ko kasing pumasok sa lugar na yon kaya nagtanong ako. Habang umaandar kami, napansin ko na halos walang mga bahay ang dinadaanan naming kalsada. Kung meron man, malayo o kaya naman ay abandonado na. After 5 minutes, tinapik nung isa pa naming kasama yung driver ng motor. Sabi niya naiihi raw siya. Sasabog na yung pantog niya. Tumigil kami sa may harap ng isang chapel na halatang hindi na nagagamit. Sumabay na ako kasi naiihi na rin ako. Habang umiihi, tinawag ako ng driver namin. Tinuro niya yung chapel. Medyo maliwanag yung buwan sa langit kaya kitang-kita namin yung nasa loob. Sir Neb, may 2 santo na naglalakad sa loob ng chapel. Halatang santo kasi nasa 3 talampakan lang yung taas nila. Makintab pa yung katawan nila na parang barnis yung pinakabalat.
Maya-maya, bigla na lang tumigil sa paglalakad yung dalawang santo. Tapos dahan-dahang humarap sa amin. Pinutol ko na yung pag-ihi ko, sabay hila sa isa ko pang kasama. Tumakbo kami pabalik sa motor. Nung makasakay, lumingon ako doon sa chapel. Tumatakbo papalapit sa amin yung mga santo. Parang mga batang nakangiti pa. Sumisigaw na ako na umandar na kami. Sa wakas umandar naman yung motor, sabay harurot palayo. Habang umaandar kami, lumingon ako uli ng huling beses. Nasa gilid ng daan yung dalawang santo, nakatingin sa amin. Pagdating sa bahay, Sir Neb, pinapasok ko na muna sila. Binigyan ng tubig na maiinom. Lahat kami humahangos ng malalim. Sabi nung kaklase ko na may-ari ng motor, hindi na raw muna siya uuwi. Natakot daw siyang bumiyahe mag-isa. Ganon din yung isa pa naming kasama. Kinabukasan mga 9 AM, tsaka lang sila umuwi. Sa buong buhay ko, yun na po siguro yung pinaka nakakatakot na experience na nangyari sa akin. Buti na lang talaga at nakatakas kami. Hindi ko siguro alam ang mangyayari sa amin kung naabutan kami ng mga santong yon. May nagsasabi na baka lasing lang kami kaya nag-hallucinate kami. Tinatawanan nga kami nung ilang kabarkada namin kapag kinukwento namin ito. Pero Sir Neb, 3 kaming nakakita at totoong-totoo yung takot na binigay sa amin ng mga santong yon. Lizelle po ang pangalan ko, Sir Neb. Good morning sa lahat ng tagapakinig natin, lalo na sa mga loyal listeners tulad ko. Sobrang tagal ko nang gustong i-share itong kwento ko pero talagang wala akong oras. Buti at last week, may free time ako, kaya naisulat ko to. Sana po mapansin nyo, Sir Neb. Probinsyana po ako. Dito sa Maynaga, Camarines Sur nakatira. Bali ang bahay namin ay malapit lang sa isang chapel. Mga 2 bahay lang, chapel na agad. Noong bata pa ako, every Sunday talaga kami umaattend sa misa ni Father Jesse sa chapel na yon. Isa sa mga katangian ni Father Jesse na nakakahatak sa mga tao na magsimba ay ang ganda ng boses niya. Sabi nga nila mama kung hindi raw naging pare si Father Jesse, sigurado naging radio DJ siya. Mahilig din siyang magpatawa sa mga sermon niya at talagang magaling mag-explain ng mga bagay-bagay. Kaya siguro laging puno yung chapel noong kabataan ko. Sabi ni mama, yun lang daw ang time na napupuno lagi ang chapel namin. First year high school ako nang mamatay si Father Jesse. Bigla na lang siyang nag-collapse sa gitna ng chapel habang naghahanda sa gagawing misa. Nagkagulo sa buong barangay namin nung araw na yon. Lahat ata ng tao na nagsisimba sa chapel ay nasa labas, nakikichismis sa kung anong nangyari kay Father. Hindi na umabot pa sa ospital si Father. Atake raw sa puso ang cause of death na pinagtaka naming lahat kasi sobrang bata pa ni Father. Pero tulad nga ng lagi niyang sinasabi sa sermon, hindi natin alam ang mga plano ng Diyos. Yun na nga po ang nangyari, Sir Neb. Napalitan ng pari sa chapel namin. Siyempre dahil doon, tumumal yung mga taong nagsisimba. Ilang taon makalipas ang kamatayan ni Father, nagsimula na ang mga pagpaparamdam niya sa chapel. Maraming residente ang nagsasabing kapag napapadaan daw sila sa chapel tuwing madaling araw, lagi nilang nakikita itong nakaputing lalaki na naglalakad sa loob ng chapel. Kahit yung mga matatandang nag-aasikaso sa loob ay nakakaramdam din daw ng kung ano-anong presensya ng kung sino sa loob. Ito naman po ang karanasan ko, Sir Neb. Umaga yon. Hindi ko na matandaan ang araw. Basta kagigising ko lang. Naglalakad-lakad ako nang mapadaan ako sa chapel. Napansin ko na may nagmimisa, kaya pumasok ako sa simbahan para magbisit. Pagpasok ko, walang tao. Ang nandoon lang ay yung pare na nagmimisa. Nagtaka ako kasi bakit walang tao?
Nung tignan ko yung pari na nagmimisa, doon na ako kinilabutan. Kasi yung pari na nasa unahan ng chapel ay hindi yung kasalukuyang pari namin doon, kundi si Father Jesse. Kahit ilang taon na ang lumipas, Sir Neb, ay hinding-hindi ko malilimutan ang itsura niya. Nangilabot talaga ako sa nakita ko. Tumayo ako sabay takbo pabalik sa bahay. Kinuwento ko yon kay Mama. Sinamahan ko siya papunta ulit sa chapel. Pero wala na si Father at tahimik na ulit yung lugar. Kahit hanggang ngayon po nagmumulto pa rin si Father. Sabi ng mga matatanda sa amin, siguro hindi pa rin ito matanggap na namatay agad siya ng ganoon kaaga. Kaya iniisip pa rin ng kaluluwa niya na siya pa rin ang pari sa chapel. Wala naman kaming balak na paalisin yung multo na yon. Wala naman siyang sinasaktang tao. At saka sabi rin ng ilang mga residente, yung kaluluwa raw ni Father ay aakyat sa langit sa oras na tawagin siya ng Diyos.